Sa opisina ng real estate, isang araw, nalaman ko ang totoo. Na sina Gabriel at Aling Conching, sa likod ko, ay sinubukan palang manipulahin ang papeles ng aking minanang lupa. Ipapangalan daw kay Gabriel para raw sa seguridad. Ang kirot, parang punyal sa aking likod. Ang aking mana na dapat para sa akin. Ngunit ang kanilang sikreto, ngayoy aking natuklasan. Hindi lahat ng sikreto nananatiling lihim. At ang pagtuklas na iyon, isang simula ng ganti. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Isang tahimik na umaga iyon, halos kalagitnaan na ng taon. Nasa poblasyon, Makati ako. Nasa isang maliit na kainan, nag-iisang umiinom ng kape. Ito ang bagong taguan ko, isang sulok kung saan nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan, malayo sa ingay ng buong Maynila. Hindi ko palubos na naiintindihan ang lugar na ito, pero masarap ang hangin doon. Iba. Parang nag-iisa lang ako at ayos lang iyon. Bigla, nag-vibrate ang telepono ko sa aking kamay. Isang simpleng tunog, pero parang may bitbit na mabigat na balita. Binuksan ko iyon. Isang mensaheng elektroniko. Maikli lang ang paksa pero ang bawat letra ay tumatak sa aking isip, sa aking puso. Nakasulat doon, notifikasyon ng finality of annulment. Tahimik akong huminga. Nararamdaman ko ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa aking mga baga. 7 taon. 7 taon na nilamon ng pagtitiis, ng pagtatrabaho, ng paghihintay. 7 taon ng aking kabataan ang tila lumipad na lang na parang alikabok sa hangin. Sa wakas, tapos na. Isang kakaibang pakiramdam. Gumaan ako. Pero may kasama pa ring bahagyang pait sa dulo ng aking dila. Ito ba ang kalayaan na matagal kong hinintay? Tiningnan ko ang telepono ko. Maya-maya, dahan-dahan kong binuksan ang aplikasyon ng aking bangko. Matagal ko nang pinag-iisipan ito. Ngayon, sa wakas, narito na ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan. Walang pangamba. Ang puso ko, nakakapagtaka, ay tumibok ng may nakakagulat na kalma. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas na iyon, ang kapayapaang ito. Nagdial ako sa numerong serbisyo para sa mga customer. Ilang sandali lang, sumagot ang isang matamis, profesional na boses. Sentrong serbisyo sa customer. Magandang umaga po. Paano po ako makakatulong? Tumugon ako, ang aking boses ay malinaw. Hindi nanginginig, hindi nag-aalinlangan. Magandang umaga po. Ako po ang may-ari ng platinum card na nagtatapos sa mga numerong 8989. Gusto ko sanang mag-ulat ng isang kagyat na kahilingan. Mabilis siyang sumagot. Opo, magandang umaga, Ginang Elena. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto kong hilingin ang permanenteng pagharang sa 3 supplementary card na nakaugnay sa aking account. Ang mga card na ito ay nakapangalan kina Ginang Aling Conching Montalban, Ginoong Gabriel Montalban at Ginang Cassandra Montalban. Hinihiling kong gawin ito kaagad. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Siguro ay nagulat ang customer service operator sa biglaan at sabay-sabay kong kahilingan. Pero proseso ay proseso. Mabilis siyang bumalik. Sige po, Ginang Elena. Para protektahan ang inyong impormasyon, maaari po bang ibigay ang inyong numero ng umid at petsa ng kapanganakan para maberipika ang inyong pagkakakilanlan? Sinabi ko ang aking mga personal na detalye. Bawat numero na lumabas sa aking bibig ay parang isang gupit ng gunting. Pinuputol ang mga koneksyon sa pananalapi kung saan kumapit ang kanyang pamilya upang sipsipin ang aking dugo sa loob ng maraming taon. Naaalala ko ang mga halaga ng kanilang mga limitasyon sa card. Si Aling Conching may 450,000 piso. Si Gabriel may 280,000 piso. At si Cassandra may 220,000 piso.
Lahat ay nakapangalan sa akin dahil sa aking reputasyon at kinikita noon bilang direktor sa pagbebenta. Perpekto po. Tama ang impormasyon. Kinukumpirma ko ang inyong kahilingan. Permanenteng pagharang sa 3 supplementary card na nakapangalan kina Ginang Aling Conching Montalban, Ginoong Gabriel Montalban at Ginang Cassandra Montalban. Kapag naharang na, hindi na po magagamit ang mga ito sa anumang transaksyon. Sigurado po ba kayong itutuloy ito? Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Siguradong sigurado. Gawin ninyo na ngayon. At pakikansela na rin ang otomatikong pag-renew ng limitasyon sa aking card. Naiintindihan po, Ginang Elena. Matagumpay na naisagawa ang operasyon. Ang 3 supplementary card ay na-deactivate na sa sistema. May kailangan pa po ba kayo? Tumingin ako sa labas ng bintana ng kainan. Nagsisimula ng tumindi ang sikat ng araw. Salamat. Iyon lang. Ibinaba ko ang telepono. Ramdam ko ang isang matamis na kasiyahan na kumalat sa aking dibdib. Tapos na. Hindi na ako ang gatasan nila. Ang aking mga luha ay natuyo na sa mga gabing walang tulog. Ramdam ko ang sariwang hangin na pumupuno sa aking mga baga. Sa wakas, malaya na ako kahit sa isang maliit na bahagi ng aking buhay. Ito ang simula. Ito ang aking simula. Naupo ako sa silyang yantok sa tahimik na sulok ng kainan. Ngayon, malaya na ako. Ngunit ang salitang malaya ay parang mapait na gamot. Nakakapagpagaling, pero mailasan ng mga taon na hindi na maibabalik. 7 taon. 7 taon ng buhay ko na parang pinunit sa isang aklat, hindi na mabasa, hindi na maibalik. Naaalala ko ang Elena noon, isang masayahin at masiglang direktor sa pagbebenta. Mahilig maglakbay, mahilig sa mga bagong ideya. Pero ang lahat ng iyon ay tila nawala ng pakasalan ko si Gabriel. Naging manugang ako sa pamilyang Montalban, isang pamilya na ipinagmamalaki ang kanilang pangalan, ang kanilang angkan. Ngunit sa likod ng kanilang pinakintab na imahe, may madilim na sikreto. Isang sikreto na ako mismo ang naging biktima. Sa loob ng 7 taon, pakiramdam ko ay naging isang makina ako. Isang makinang gumagawa ng pera para matustusan ang kayabangan ng pamilyang iyon. Bawat buwan, kapag dumarating ang mga singil sa card, ako ang nagkukumahog magbayad. Para saan? Para sa mga luho, sa mga bisyo, sa mga kapritso na hindi ko kailanman hiniling. Si Aling Conching Montalban, ang aking biyenan. Laging maipagmamalaki ang kanyang dignidad at mabuting pagpapalaki. Ngunit ang dignidad niya ay tila nakasalalay sa kung gaano kalaki ang gastos niya sa aspe, kung gaano karami ang mabili niyang pampaganda, at kung gaano karaming mamahaling regalo ang maibigay niya sa kanyang mga kamag-anak. Mga regalong binili gamit ang card na nakapangalan sa akin, na may limitasyong 450,000 piso. Naaalala ko ang amoy ng pabango niya, laging mamahalin na sumasakop sa amoy ng lutuin ko. Si Gabriel, ang dating asawa ko. Ang taong nangako sa akin ng pagmamahal at proteksyon. Ngunit ang kanyang mga pangako ay parang bula na madaling nawala sa hangin. Kung minsan, naiisip ko, nagmahal ba talaga siya? O isa lang akong tiket para sa kanyang maginhawang buhay? Laging nasa mga business dinner tuwing Sabado at Linggo, mga araw na dapat ay pamilya ang kasama. Ngunit ang mga singil sa card niya, na may limitasyong 280,000 piso, ay madalas galing sa mga bar, sa mga restoran kung saan nanlilibre siya ng mga kaibigan. O kaya, pambili ng pinakabagong mga gadget na ibinabalandra niya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang kanyang pagiging laging huli sa pag-uwi, ang mga dahilan niyang laging iba-iba, ay tila isang nakakabingi na ingay sa aking mga tainga. At si Cassandra, ang aking hipag. Ang babaeng nabubuhay para sa mga ilike sa kanyang mga post sa social media. Para sa mga papuri ng kanyang mga kaibigan, sa kanyang imahe bilang isang it girl.
Ang kanyang limitasyon sa card ay 220,000 piso. Bawat buwan, ang pera ko ang sinusunog niya sa mga branded na damit at bag na halos hindi niya isinusuot. Naaalala ko ang mga araw na kasama ko siya sa mga mall, ipinapasyal ko siya, at ang pagmamayabang niya tungkol sa kung gaano siya, pinagpala, na magkaroon ng isang mayaman na ate. Ngunit ako, ang i-ate na iyon, ay tinitingnan niya ng may pagkasuklam. Promdi, sabi niya isang beses, nang punahin niya ang suot kong damit. Kahit anong suotin mo, halata pa ring probinsyana ka. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isip, parang isang malalim na sugat na matagal bago gumaling. Ang kusina. Ito ang naging kanlungan ko, ang bilangguan ko. Ang malamig na sahig, ang tumpok ng mga mamantikang plato, ang amoy ng lutuin na hindi ko kailanman naramdaman na para sa akin. Laging may kulang. Laging may mali. Bakit may kulang na isang ulam sa mesa, Elena? Hindi ka ba marunong magluto? Kailangan bang mamatay kami sa gutom sa bahay na to? Ang boses ni Aling Conching, laging matalim, laging nagpapababa ng aking sarili. Sa nagdaang 7 taon, hindi ko kailanman nagawang tunay na pahalagahan ang ganda ng Metro Manila. Ang aking mga mata ay sanay lamang tumingin sa malamig na sahig ng kusina, sa tumpok ng mga mamantikang plato, at sa mga mukha ng 3 tao sa pamilya ng aking asawa upang malaman kung paano mabuhay. Ang aking mundo ay naging maliit. Napakaliit. Naaalala ko ang aming silid-tulugan. Ang kama na gawa sa kahoy, ang aparador, ang tokador. Lahat ay pinili ni Aling Conching. Sinasabi niya, maganda raw ang feng shui para sa anak ko. Walang kahit anong bagay sa loob ng silid na iyon ang sa akin. Lahat ay pag-aari nila, pati na rin ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako naging ganap na mangmang. Sa mga gabing walang tulog, hindi lang ako umiiyak. Nag-iisip din ako. Habang nagbabayad ako ng mga singil, laging may kopya ako ng bawat transaksyon, ng bawat resibo. At sa mga pagkakataong nagkakaroon ako ng mga bonus mula sa aking trabaho bilang direktor sa pagbebenta, lihim ko itong inilalagay sa ibang account. Kaunting halaga lang pero unti-unti nagkaroon ako ng sarili kong ipon. Isang maliit na lihim. Isang maliit na paghahanda, kagabi, bago ako umalis, inihanda ko ang aking 2 maleta. Hindi ako nagdala ng maraming bagay. Tanging mga lumang damit, ilang libro tungkol sa paggawa ng palayok, ang matagal ko ng pangarap at ang lihim kong ipon. Ito lang ang mga bagay na tunay na sa akin. Ang aking pag-asa. Ang aking kalayaan. Ang lahat ng naiwan ay sa kanila na. Ang lahat ng sakit sa akin pa rin. Ngunit ngayon may pag-asa na. Matapos kong maibaba ang telepono mula sa bangko, ramdam ko pa rin ang bahid ng matamis na kasiyahan. Pero alam kong hindi pa iyon ang katapusan. Kailangan ko pang putulin ang lahat ng galamay na nagpapakapit sa akin sa pamilyang iyon. Binuksan ko ang aplikasyon ng bangko sa aking telepono. Dumulas ang aking daliri sa bahagi ng mga bayarin kung saan naka-enroll ang lahat. Ang kuryente ng marangyang kondominium na iyon, ang tubig, ang bayad sa asosasyon, ang paradahan para sa 2 sasakyan ni Gabriel, ang cable TV, ang internet. Isang walang katapusang listahan ng mga gastusin na ako ang umako. Isa-isa kong pinindot ang bawat isa. Kanselahin ang pag-enroll. Kumpirmahin. Kanselahin ang pag-enroll. Kumpirmahin. Bawat pagpindot sa screen ay parang isang pabigat na nababawas sa aking mga balikat. Unti-unti. Dahan-dahan. Ang aking bank account, na dati ay pinaglilingkuran ang kanilang kayabangan, ay maglilingkod na lamang sa akin. Ang perang iyon, gagamitin ko para mamuhunan sa maliit na pottery workshop na matagal ko nang pinangarap. Para bilhin ang mga damit na gusto ko, hindi ang mga pinipili nila. Para kainin ang mga pagkaing gusto ko, hindi ang mga kailangan kong iluto para sa kanila. Matapos kong makumpleto ang lahat, ibinaba ko ang telepono sa mesa.
Ang mahinang tunog nito sa katahimikan ng silid ay parang martilyo ng isang hukom na nagdedeklara ng pagtatapos ng isang hindi makatarungang pagsasama. Isang huling paghihiwalay, hinila ko ang aking maleta palabas ng kwarto. Ang bawat gulong na umiikot ay parang nagpapaalam sa bawat sulok ng bahay na iyon. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Aling Conching Montalban. Nakaupo siya sa sopa, may hawak na tasa ng tsaa, at nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Pakiramdam ko, nanonood siya ng balita sa umaga, naghihintay na dalhan ko siya ng toast na may imported na keso. Iyon ang kanyang nakasanayan. Ang kanyang karapatan, sa kanyang isip, tumingin siya sa akin ng pasulyap. Nang makita niya ang dalawang maleta sa tabi ko, kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang boses, laging may asim, ay nagtanong. Saan ka pupunta? Anong oras na at hindi ka pa naghahanda ng almusal? Gusto mo bang mamatay tayong lahat sa gutom sa bahay na to? At ano iyang mga dala mo? Balak mo bang magtanan kasama ng kalaguyo mo? Huminto ako. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ako yumuko. Hindi ako nagbaba ng tingin. Hindi ako sumagot ng may pagpapakumbaba. Ang aking tingin ay kalmado. Pero matalas. Ramdam ko ang pagkabigla niya sandali. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagmamataas, ay bahagyang nanlaki. Paalam po, Aling Conching, sabi ko. Binibigkas ang bawat salita ng malinaw. Binabago ang aking pakikitungo. Naging epektibo po ang annulment mula sa korte kaninang umaga. Hindi na po ako ang inyong manugang. At hindi na rin po ako asawa ng inyong anak. Huminga ako ng malalim. Kung saan man ako pupunta o anuman ang gagawin ko, kalayaan ko na po iyon. Natigilan si Aling Conching. Nanginginig ang tasa sa kanyang kamay. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. At isa pa po, patuloy ko. Hindi ako naghanda ng almusal. Mula ngayon, kayo na po at ang inyong mga anak ang bahala sa inyong sarili. Iniwan ko na ang mga susi ng bahay sa ibabaw ng lalagyanan ng sapatos. Paalam. Tumalikod ako. Hinila ang maleta papunta sa pinto. Sa aking likuran, narinig kong sumisigaw si Aling Conching. Walang hiya ka. Paano mo ako nagagawang kausapin ng ganyan? Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang babalik para magmakaawa ng tawad. Ngumiti ako. Hindi ako lumingon. Ang mabigat na pinto ng kondominium ay nagsara sa aking likuran. Inihiwalay ako nito sa mga pamilyar na panlalait. Isang malalim na paghinga. Tapos na. Pumasok ako sa elevator. Pinindot ang ground floor. Habang bumababa ang mga numero sa panel, unti-unti akong gumaan. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa kalooban. Hinihintay ako ng mundo sa labas. At higit sa lahat, ang bagyo para sa kanyang pamilya ay ngayon pa lamang magsisimula. Ngayon, napapaisip ako. Sa buhay natin, may mga pagkakataon bang kailangan nating maging matapang para magpaalam sa isang bagay, kahit nagaano pa ito kasakit? Anong masasabi ninyo? Ang taksi ay huminto sa simula ng isang maliit na eskinita sa poblasyon, Makati. Bumaba ako. Langhap ko ang kakaibang amoy ng Maynila sa mga unang araw ng tag-ulan. Ang hangin dito ay lubos na naiba sa nakasusuklam na kapaligiran ng marangyang kondominium na kalalabas ko lang. Dito, maririnig ang sigaw ng nagtitinda ng balut, ang kalansing mula sa isang talyer ng bisikleta, at ang tunog ng walis tingting ng mga tagawalis na naglilinis ng mga tuyong dahon sa lumang aspalto. Isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa aking isipan. Pumili ako ng isang tahimik na coffee shop sa isang maliit na eskinita. Malayo sa dating bahay ng pamilya Montalban. Umorder ako ng kapeng barako. Umupo ako sa isang komportableng silyang yanto. Binuksan ko ang aking telepono at nagsimulang maghintay. Hindi ito isang balisang paghihintay, tulad ng dati,
kundi ang paghihintay ng isang mangangaso na naglagay ng kanyang bitag at alam na tiyak na mahuhuli ang kanyang biktima. Isang kalmadong pananabik. Kagabi, sa aming huling hapunan, isang hapunan na ako lang ang nakakaalam na huli na pala, walang tigil sa pagkukwento si Cassandra Montalban tungkol sa bagong taga-disenyong bag na kalalabas lang. Naaalala ko pa ang bawat detalye. Ate Elena, sabi niya, habang humunguya ng barbecue ribs na makintab sa mantika ang mga labi. Bukas, kailangan kong pumunta sa Greenbelt ng maaga. Tinawagan na ako ng tindahan. Dumating na raw yung in-order kong bag, limitado lang ang edisyon noon. Ilan lang sa buong Pilipinas. Kailangan kong kunin bago pa maunahan ng iba. Naaalala ko pa ang kanyang mukha, puno ng kagalakan at kayabangan. Parang ang buong mundo ay umiikot sa kanyang mga luho. Bukas, patuloy niya, transferan mo ako ng extra para sa Grab, Ate Elena, ha? Ayoko mag-merty. Nakakasira ng kutis ang init. Noon, tumango lang ako ng bahagya nang walang imik. Ngunit alam kong pupunta si Cassandra ngayon. At alam ko rin na ang supplementary card na nakapangalan sa kanya na ibinigay ko na may limitasyong 220,000 piso ang kanyang laging kasama sa tuwing tumatapak siya sa mga lugar na iyon. Ang kanyang walang katapusang pinagmumula ng pera sa kanyang pag-aakala. Nanatili ako roon. Halos 2 oras. Nagkunwari akong nagbabasa ng balita sa aking telepono. Pagsapit ng 10:30, ang oras na ipinapakita sa aking telepono, ang mga tindahan sa mall ay bukas na. At puno na ng mga customer. Ting! Ting! Isang notifikasyon mula sa aplikasyon ng bangko ang lumitaw sa aking lock screen. Kinuha ko ang telepono. Humigop ako ng kape. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Notifikasyon ng transaksyon. Oras 10:30 ang card 8910 supplementary Cassandra Montalban. Lugar Louis Vuitton Greenbelt. Halaga 160,000 piso. Katayuan, ginamit ay tinanggihan. Nakaharang ang card. Kaya kong isipin ang eksena ng perpekto. Si Cassandra, tiyak na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, may perpektong make-up, nakatayo sa harap ng kontador. Mayabang. Kilos ng isang mayamang dalaga. Ilalagay niya ang makapangyarihang itim na card sa salamin. Titingnan ang babaeng nagbebenta ng may pagmamataas. Pakibayaran to. Sa paligid niya, ang ibang mga customer ay titingin sa kanya nang may paghanga sa kanyang karangyaan. Kukunin ng babaeng nagbebenta ang card. Magalang nayuyuko. At ipapasok ito sa terminal. Pero pagkatapos, ting! Ting! Notifikasyon ng transaksyon. Oras 10:31 ang card 8910 supplementary Cassandra Montalban. Lugar Louis Vuitton Greenbelt. Halaga 160,000 piso. Katayuan, ginamit ay tinanggihan. Sa pangalawang pagkakataon, magsisimula ng mataranta si Cassandra. Naiisip ko ang kanyang mukha na nagbabago mula sa kulay rosas patungo sa pula. At pagkatapos sa putla. Mag-imprenta ng error receipt ang terminal. Tiyak na sasabihin ng babaeng nagbebenta ng may delikadesa, pasensya na po, ginang. Sabi po ng makina, tinanggihan ang card. Pwede niyo po bang i-check o gumamit ng ibang card? Walang ibang card si Cassandra. Ang pera sa kanyang pitaka ay halos hindi sapat para sa Grab at isang fruit shake. Lahat ng kanyang gastos, malaki man o maliit, sa loob ng maraming taon, ay sinisingil sa card na iyon. Ang card na itinuturing niya na kanyang walang katapusang kayamanan. Ting! Ting! Notifikasyon ng transaksyon. Oras 10:33 ang card 8910 supplementary Cassandra Montalban. Lugar Louis Vuitton Greenbelt. Halaga 160,000 piso.
Katayuan, ginamit ay tinanggihan. Pakikontak ang inyong bangko. Sa pangatlo, ang pasensya ng babaeng nagbebenta at ng mga customer na naghihintay sa likod ay tiyak na mauubos na. Sa mga lugar na ganoon ka-elegante, ang ma-decline ang iyong card ay isang kahihiyang hindi malilimutan. Ang mga unang tingin ng paghanga ay magiging tingin ng pag-uusisa at pangungutya. Ang mga bulungan at tsismisan ay magsisimula sa kanyang likuran. Nako, akala mo kung sino. Gumagamit pala ng peking card para bumili ng luxury items. Baka hiniram lang niya tapos naharang na. Kaya naman, social tingnan pero hindi pala makapagbayad. Sayang sa oras. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ninanamnam ang tagumpay na ito. Si Cassandra, ang pinaka-vain na taong kilala ko. Nabubuhay siya para sa mga larawan sa social media, para sa mga papuri ng kanyang mga kaibigan. Bumuo siya ng isang imahe ng isang it girl, isang sopistikado at glamorosang babae. At ngayon, sa templo ng mga mahilig sa luho, siya ay nabunyag. Taya ko, nanginginig si Cassandra. Dali-daling itinatago ang walang silbing card, sa kanyang bag bubulong siya ng isang palusot. Siguradong may problema lang sa sistema ng bangko. Lalabas muna ako para tumawag. At kailangan niyang iwan ang kanyang pangarap na bag sa kontador. Mabilis na tatalikod. Sinusubukang iwasan ang tingin ng lahat. Tumatakas mula sa kahihiyang bumabalot sa kanya. Ito ang simula. 2 minuto lang ang lumipas. Nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang aking telepono. Hindi na ito mga mensahe mula sa bangko, kundi isang tawag mula kay Cassandra. Ang pangalang ihipag ay kumikinang sa screen. Tiningnan ko lang iyon. Ngumiti. At itinapat ang telepono sa mesa nang nakataob. Hindi ko sasagutin. Bakit ko naman gagawin? Para pakinggan siyang sumigaw, manlait o umiyak. Gusto kong maranasan niya ang lasa ng kawalan ng magawa, hanggang sa dulo, ang pakiramdam na nasa gitna ng maraming tao, na walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang pakiramdam na minamaliit ka ng mga tao. Ang parehong pakiramdam na tiniis ko sa kanilang sariling bahay sa loob ng 7 taon. Ito ang hustisya ko. Tumigil sa pagtunog ang telepono. At muling nag-vibrate. Sa pagkakataong ito, numero na ni Aling Conching. Pagkatapos ni Gabriel. Ang buong pamilya ay nagpapapanik na. Tiyak na tumawag si Cassandra sa bahay, umiiyak, para sabihin sa kanyang ina na hinarang ko ang kanyang card. Humigop ako muli ng kape. Ang pait ay humalo sa tamis at pagka-creamy sa aking panlasa. Ang sarap. Matagal na akong hindi nakatikim ng ganitong kasarap na kape. Sa bintana, ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang abalang paglalakad. Lahat sila ay may kani-kanilang trabaho. Kani-kanilang alalahanin. Ngunit alam ko na, mula sa sandaling iyon, ang aking buhay ay tumahak sa isang bagong direksyon. Isang direksyon na ako mismo ang kumokontrol. Nang hindi umaasa sa sino man. At higit sa lahat, nang hindi na kailangang buhayin ang mga pasaway na parasito, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na galit ay sasabog kapag nalaman nilang hindi lang ang card ni Cassandra ang nawala. Kundi lahat ng galamay na ginagamit nila para sipsipin ang pera ko ay naputol na. Ang aking telepono ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Kahit nakataob, ang ilaw ng screen ay walang tigil na kumikislap. Senyales ng isang bahan ng mga mensahe. Alam kong dumating na ang oras para harapin sila. Hindi para makipagtalo, kundi para ibigay ang huling suntok bago putulin ang lahat ng komunikasyon. Kinuha ko ang telepono at binuksan ito. Ang icon ng Viber ay nagpapakita ng isang pulang bilog na may numerong 58. 58 bagong mensahe. Lahat ay nagmula sa isang group chat na may mapanuyang pangalan na inilagay ni Gabriel noong araw na dumating ako sa pamilya. Pamilyang ehemplaryo.
Sa grupong iyon, sa loob ng maraming taon, ang papel ko ay tagatanggap ng utos. Naaalala ko ang mga lumang mensahe. Elena, naubusan na si mommy ng pambili ng bitamina niya. Transferan mo siya ng 8,000 piso. Elena, pag uwi mo, dumaan ka sa supermarket at bumili ng isang kaha ng inangkat na oat. Baby, may family lunch tayo ngayong weekend. Mag-file ka na ng leave para makatulong ka sa bahay at hindi na kumilos si mommy. Ang mga lumang mensahe ay naroon pa rin. Parang mga peklat na nagpapaalala sa aking katangahan at pagiging sunod-sunuran, ngunit ngayon, ang nilalaman ng mga mensahe ay nagbago na ng tuluyan. Mabilis kong sinulyapan ang mga mensaheng dumating sa nakalipas na ilang minuto, mula kay Cassandra, Ate Elena, nababaliw ka na ba? Ang kapal ng mukha mong ay block ang card ko. Alam mo ba ang kahihiyaang dinanas ko sa Greenbelt? Para akong magnanakaw kung tingnan ang sales lady. Ay activate mo to ngayon din. At sa susunod na mensahe, hoy. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Nagtatago ka ba? Tandaan mo, nasa bahay ka pa rin namin nakatira. Huwag mo akong piliting umuwi dyan at sabunutan kita. Pagkatapos, ang mga mensahe ni Aling Conching. Ang biyenan na laging ipinagmamalaki ang kanyang marangal na pinagmulan. Elena, anong kalokohan to? Tumawag si Cassandra na umiiyak. Hipag mo siya, tapos ginaganyan mo. Gusto mo ba kaming ipahiya sa lahat? At sa sumunod, inuutusan kitang i-activate ang card niya ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa mangyayari sa'yo, bruha ka. At sa huli, si Gabriel. Ang duwag na asawa na minsan kong inasahang susuporta sa akin. Elena, bakit mo biglang blinok ang mga card? Kung may problema, umuwi ka at mag-usap tayo. Si mommy malapit nang atakihin sa high blood. I-activate mo na ang card ni Cassandra para makapagbayad siya. Tapos ayusin natin to, huwag mo nang palakihin ang gulo. At isa pa, i-activate mo na. Kailangan ni mommy bumili ng gamot at hindi rin gumagana ang card niya. Gusto mo bang patayin si mommy? Sa pagbasa ng mensahe ni Gabriel, napatawa ako. Bumili ng gamot. Ang parehong palusot. Alam kong kailangan ni Aling Conching bumili ng tea gamot sa isang tindahan ng alahas o sa isang high-end na tindahan ng pampaganda. Alam na alam ni Gabriel kung saan ginagastos ng kanyang ina ang pera. Ngunit hindi siya kailanman nangahas na magsalita. Sinasakyan niya lang para makahingi ng pera sa akin, huminga ako ng malalim. Mabilis akong nag-type sa keyboard. Hindi ko kailangang magpaliwanag ng mahaba o bumaba sa kanilang antas para manlait. Kailangan ko lang sabihin ang katotohanan. Nag-type ako at pinindot ang ipadala. Para sa lahat, sulat ko. Natanggap ko na ang finality ng annulment mula sa korte kaninang umaga. Opisyal na hindi na kami kasal ni Gabriel. Sa makatuwid, wala na akong anumang obligasyon na suportahan ang sinuman sa pamilyang ito. Idinikit ko ang isang screenshot ng mensaheng elektroniko mula sa korte. Pagkatapos mag-load ng larawan, natahimik ang group chat sa loob ng ilang segundo. Marahil ay nagulat sila. Hindi nila inaasahan na gagawin ko ito ng totoo. Akala nila ay nananakot lang ako, nagpatuloy ako sa pag-type. Lahat ng supplementary credit cards ay nakapangalan sa akin at ako ang nagbabayad ng utang. Ngayon, kung ibablock ko sila, karapatan ko iyon. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Ang pera ng bawat isa ay sa kanya. Huwag ninyo na akong guluhin pa. Pagkaipadala ko pa lang, sunod-sunod na lumabas ang mga tugon. Cassandra, so what? Kung annulled na kayo, utang mo sa amin yang pera na yan. Nakitira ka sa bahay namin ng 7 taon, kumakain sa plato namin, tapos aalis ka na lang basta-basta. Manloloko. Aling Conching, bumalik ka rito ngayon din. Kung aalis ka, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita sa pagnanakaw. Gabriel, Elena, kumalma ka. Kahit annulled na tayo, may pinagsamahan pa rin tayo.
Masyado kang walang utang na loob. I-activate mo ang mga card tapos pipirmahan ko ang hasya ng ari-arian. Hatuan ng ari-arian. Akala siguro ni Gabriel ay tanga ako. Ang kondominium ay nakapangalan sa kanyang mga magulang. Ang tanging common na ari-arian namin sa 7 taon naming pagsasama ay ang mga utang sa credit card na ginawa ng kanyang pamilya at ako ang nagbayad. Hindi ko na kailangan ang kanyang peking pinagsamahan. Hindi na ako sumagot sa anumang mensahe. Pumasok ako sa mga setting ng grupo. Pinili ang iiwanan ang grupo. Lumabas ang isang dialog box. Sigurado ka bang gusto mong iwanan ang pamilyang ehemplaryo? Buong diin kong pinindot ang salitang iiwanan. Nagbago ang screen. Ang maingay at nakalalaso na group chat na iyon ay nawala sa aking listahan ng mga pag-uusap. Ngunit alam kong maaari pa rin silang magpadala ng mga pribadong mensahe. Pumunta ako sa aking mga kontak. Hinanap ang mga numero ni na Gabriel, Aling Conching at Cassandra. Sa bawat pangalan, ginawa ko ang isang tiyak na aksyon. Iharang ang mga mensahe. Iharang ang mga tawag. Pagkatapos kong iharang silang tatlo, naging kakaibang tahimik ang telepono. Wala nang mga paulit-ulit na tunog. Wala nang mga absurdong kahilingan. Ang kapayapaang ito ay binayaran ko ng 7 taon ng aking kabataan at mga luha. Ang barakong kape sa aking harapan ay tila mas sumarap. Ito ang lasa ng kalayaan. Huminto ang taksi sa simula ng isang maliit na eskinita sa poblasyon, Makati. Bumaba ako ng sasakyan. Langhap ko ang kakaibang amoy ng Maynila kapag tag-ulan. Ang hangin dito ay lubos na naiba sa nakasusuklam na kapaligiran ng marangyang kondominium na kalalabas ko lang. Dito, maririnig ang sigaw ng nagtitinda ng balut, ang kalansing mula sa isang talyer ng bisikleta, at ang tunog ng walis tingting ng mga tagawalis na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa lumang aspalto. Isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa aking isipan. Ang nagpapaupa, isang binatang nagngangalang Kuya Ray, ay naghihintay na sa akin. Nang makita niya ako na may dalang-dalawang malalaking maleta, tumakbo siya para tulungan ako. "Ginang Elena, kayo po ba?" tanong niya. "Ako po si Kuya Ray. Maganda po ba ang biyahe ninyo? Tulungan ko na po kayo sa mga gamit ninyo. Ang bahay po ay nasa gitna lang ng eskinita." Napakatahimik po, nginisyan ko siya. Nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. "Salamat, Kuya Ray. Kaya ko na ang isa. Tulungan mo na lang ako sa isa pa," pakiusap. Ang bahay na inupahan ko ay isang lumang istruktura na may isang palapag, ngunit napakatibay. Papalibutan ito ng mayayabong na puno. Ang mga pader na may kupas na dilaw na pintura ay nagpapakita ng paglipas ng panahon. Ang bubong na yero ay nagbibigay dito ng isang luma at payapang anyo. Sa harap ng bahay ay may isang maliit na pasyo na sementado, sapat na para maglagay ng ilang paso at isang mesang gawa sa semento. Ito ang magiging lugar kung saan sisimulan ko ang aking bagong buhay, at kung saan tutuparin ko ang aking pangarap na magkaroon ng isang pottery workshop. Binuksan ni Kuya Ray ang pinto. Ang amoy ng isang bahay na matagal nang hindi natitirhan ay sumalubong sa aking ilong. Ngunit hindi ito naging kasuklam-suklam sa akin. Sa halip, tila ito ang amoy ng isang bagong pagkakataon, ng isang bagong simula. Ang may-ari po ay naninirahan na sa ibang bansa at gusto itong paupahan ng pangmatagalan, paliwanag ni Kuya Ray. Pwede niyo pong gawin ang mga pagbabago na gusto ninyo para sa inyong workshop, basta't hindi maapektuhan ang pangunahing istruktura. Ang upa po, tulad ng sinabi ko, ay 15,000 piso kada buwan. Tumango ako. Nilibot ko ang bahay. Ang maluwag na sala ang magiging lugar kung saan ipapakita ko ang aking mga likha. Ang maliit na kwarto sa likod ay sapat na para sa akin. Ang likod bahay na may bubong ay perpekto para ilagay ang pugon at ang potter's wheel. "Kukunin ko na," sabi ko ng may katiyakan. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang sobre na may lamang salapi na inihanda ko.
Heto ang 45,000 piso para sa 3 buwang upa at 45,000 piso para sa deposito. Bilangin mo na, pakiusap at pirmahan na natin ang kontrata. Hawak ang mga susi. Pagkatapos umalis ni Kuya Ray, naiwan ako sa gitna ng walang laman na bahay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong tunay na pag-aari ko ang aking sariling espasyo. Walang magbabantay sa akin kung naglilinis ba ako ng maayos. Walang magrereklamo na iniiwan kong bukas ang mga ilaw, agad akong nagsimulang maglinis. Ginugol ko ang buong hapon sa paglilinis ng bawat baldosa, pag-aalis ng bawat agyo. Basa ng pawis ang aking likod, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa aking mukha. Pagsapit ng gabi, ang bahay ay malinis na. Amoy panlinis ng sahig na maihalimuyak ng kalamansi. Ang susunod ay ang pagbili ng mga gamit. Kumuha ako ng Grab at nagtungo sa isang lugar na kilala sa mga tindahan ng mga segundamanong kasangkapan. Naglakad-lakad ako sa kalye. Tinitingnan ang bawat tindahan. Sa wakas, huminto ako sa harap ng isang desk na gawa sa matibay na kahoy na may madilim na kulay. Simpleng disenyo, ngunit matatag. Magkano po ito? Tanong ko sa may-ari. 4,000 piso, ineng. Kasama na yung upuan. Solid wood yan. Tatagal yan ng 10 taon. Noon, pag-iisipan ko ito ng 1,000 beses. At sa huli ay hindi ko bibilhin dahil sa takot na punahin ako ng aking biyenan sa pagiging magastos. O kailangan kong humingi ng pera kay Gabriel at tiisin ang kanyang pagsimangot. Ngunit ngayon, kinuha ko ang aking pitaka. Binilang ang 4 na piraso ng 1,000 piso. At ibinigay sa may-ari. Maaari niyo po bang ipadala ito sa address na ito ngayon din? Ang pakiramdam ng pagbabayad para sa isang bagay na gusto ko, gamit ang sarili kong pera, ay hindi kapanipaniwalang kasiyasaya. Hindi ko kailangan ng pahintulot ng sinuman. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kinagabihan, natulog ako sa bagong kutson, sa sahig ng bahay na amoy kahoy. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay nagmumula sa maliit na pasyo. Pinagmasdan ko ang balance sa aking savings account online. Hindi ito malaking halaga, ngunit sapat na para mabuhay at bumili ng mga materyales para sa pottery sa susunod na 6 na buwan. Nahulog ako sa pinakamalalim na tulog na naranasan ko sa loob ng 7 taon. Ito ang simulan ng aking bagong buhay. Noong Lunes ng umaga, ang 3 araw mula nang lumipat ako, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mering Linda. Siya ay isang mabuting kaibigan mula sa kolehiyo. At katrabaho ni Gabriel sa kanilang departamento. Mering Linda, kailangan mong makita to, ang sulat niya. Sinisiraan ka ng husto ng hipag mo sa Facebook. Grebe. Kasama ng mensahe ay isang link sa isang pribadong grupo. Ang pangalan ng grupo ay Manila High Society Haters ng mga akyat bahay. Kumunot ang noo ko. Pinindot ko ang link. Ang una kong nakita ay isang napakahabang post mula sa isang account na nagngangalang Cassandra. Kasama nito ang isang larawan ko. Hila-hila ang mga maleta palabas ng bahay ng aking mga biyenan. Kuha mula sa isang anggulo na nagpapakita sa akin na mukhang gusgusin. Parang isang takas. Ang nilalaman ng post ay purong lason at kasinungalingan. Alerto drama. Ang tunay na kulay ng hipag na mukhang pera. Girls, sobrang galit ko. Kailangan kong ilabas to. Nag-alaga kami ng ahas sa bahay namin sa loob ng 7 taon. Ang hipag ko, yung nasa picture, galing probinsya. Pinakasalan niya ang kapatid ko, isang disenteng lalaki mula sa Maynila, at tinrato siya ng pamilya ko na parang reyna. Minahal siya ni Mommy na parang tunay na anak at ako, parang kapatid. Pero bigla, pagkatapos ng annulment, nagbago siya. Nilin lang niya ang pamilya ko para pumirma sa mga papel. Kinuha niya ang pera namin. Blinak ang mga card ni Mommy at ang sa akin sa gitna ng mall at ipinahiya ako. Hindi lang yon.
Tumakas siya, dala ang pera at blinok kami lahat. Si Mommy nasa ET ngayon dahil sa atake sa puso dahil sa ginawa niya. Pakidikit ang larawan. Paano naging ganito kasama ang isang tao? Sa ugali niyang yan, bahala na ang karma sa kanya. Pakishare para mabunyag ang walang utang na loob na to. Sa ilalim ng post ay isang larawan. Larawan ni Aling Conching. Nasa isang kama sa ospital, may dextro sa braso. Nakapikit ang mga mata. Mukhang kaawa-awa. Tiningnan ko ang larawan ng malapitan. At nakilala ko ang mga kumot. Mula sa Tifu Lucas. Doon siya madalas magpa-intravenous drip kapag pagod. Hindi ito emergency. Isang dula, nagiging viral ang post, daan-daang komento ang nanlalait sa akin. Oh my God! Ang tingnan, pero demonyo pala ang puso. Dapat makulong ang mga ganyang manugang. Kawawa naman si tita. Share natin, girls, para malaman ang lahat kung sino siya at hindi na siya makapagnenegosyo sa syudad na to. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Hindi lang gusto ni Cassandra na sirain ang aking pangalan. Gusto niyang wasakin ang aking buhay at ang aking hinaharap na negosyo. Kung mananahimik ako, iisipin ng mga tao na totoo ang kanyang mga kasinungalingan, ngunit huminga ako ng malalim. Naalala ko ang payo ng aking abogado. Si Attorney Garcia. Isang matandang kaibigan na kinontak ko noong nakaraang araw. Sa digmaang ito, sabi niya, kung sino ang unang magalit, siya ang talo. Hayaan mong ang ebidensya ang magsalita. Hindi ako nagkomento. Hindi ako nag-react sa post, kumuha ako ng mga screenshot ng buong post, kasama ang mga pinakamasasamang komento ni Cassandra at ng kanyang mga kaibigan. Kinopya ko ang link. Iniligtas ko ang lahat ng data, sa halip na manatili sa bahay at umiyak o makipag-away online, nagbihis ako. Kinuha ko ang aking bag at nagtungo sa isang opisina ng notaryo publiko. Doon, hiniling kong inotaryo ang post sa social media ni Cassandra. Ang isang notaryadong dokumento ay magpapatunay sa isang katotohanan at magsisilbing ebidensya sa isang paglilitis. Ito ang magiging hindi matitinag na katibayan ng paninirang puri ni Cassandra. Sa hawak na notaryadong dokumento, naramdaman kong maihawak akong isang malakas na sandata. Kinaumagahan, pumunta ako sa head office ng bangko. Bilang isang kliyente na may platinum card sa loob ng maraming taon, inanyayahan ako sa isang pribadong silid. Ngunit ang isip ko ay wala sa pagtamasa ng mga luho. Pumunta ako roon para sa aking pangalawang sandata. Ang mga bank statement. Magandang umaga, Ginang Elena. Heto na po ang lahat ng detalyadong statement ng huling taon para sa 3 supplementary cards at sa principal card na hiniling ninyo, sabi ng babaeng opisyal ng bangko. Nagpasalamat ako at sinimulan kong tingnan ang mga pahina. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Ngunit sa aking karanasan bilang direktor sa pagbebenta, mabilis kong natukoy ang mga irregularidad na dati dahil sa sobrang abala at pagtitiwala ay napalampas ko. Kumuha ako ng isang dilaw na highlighter at sinimulan kong markahan ang mga kahina-hinalang transaksyon sa card ni Cassandra Montalban. Marso 19. Pagbili sa Louis Vuitton Store, Greenbelt. Halaga, 160,000 piso. Marso 20. Ang personal na account ni Cassandra ay nakatanggap ng transfer mula sa isang hindi kilalang tao. May description, "D bag pre-loved." Halaga, 100,000 piso. Huminto ako. Ginamit ni Cassandra ang card ko para bumili ng isang bagong bag sa halagang 160,000 piso. At 5 araw pagkatapos, ibinenta niya ito sa halagang 100,000 piso. Ang pera ay dumiretso sa kanyang bulsa. Samantala, ang utang na 160,000 piso sa credit card ay ako ang kailangang magbayad. Nagpatuloy ako sa pag-imbestiga.
Abril 10. Pagbili ng iPhone 14 Pro Max sa Power Max Center. Halaga, 75,000 piso. Abril 2. Isang account sa social media na nagngangalang Cassandra's Luxury ay nagpost sa isang grupo ng pagbebenta, for sale, iPhone 14 Pro Max. Brand new. Presyo, 65,000 piso. Kailangan ng salapi para sa biyahe. Habang tinitingnan ko, lalo akong nasusuklam sa katusuhan at kapangahasan ng aking hipag. Hindi ito simpleng pagiging magastos. Ito ay isang sistematikong pagkilos ng pandaraya. Ginawa akong kasangkapan ni Cassandra para kumita. Bumibili siya ng mga gamit-gamit ang pera ko. Ibinebenta ng bahagyang mas mura para makakuha ng salapi para sa kanyang mga personal na gastos. At iniiwan sa akin ang utang. Sa huling taon, ang halagang ninakaw niya sa akin sa ganitong paraan ay umaabot na sa halos 300,000 piso. Naramdaman ko na parang may pumipiga sa aking dibdib. Pinagtrabahuhan ko araw at gabi. Isinakripisyo ang aking kapakanan. Habang ginagamit niya ang aking pawis at luha para tustusan ang kanyang mga bisyo at kayabangan, hindi lang si Cassandra. Ang statement ni Gabriel ay nagpapakita rin ng mga kahinahinalang e-business meetings. Mga resibo mula sa mga restaurant tuwing Sabado at Linggo. Mga araw na sinasabi niyang may mga kliyente siya. Ngunit sa katotohanan, ito ay mga bill mula sa mga family buffet. Nakakadiri, bulong ko, habang nanginginig ang aking mga kamay sa paglipat ng mga pahina, hiniling ko sa bangko na selyuhan ang bawat pahina ng statement. Paglabas ko ng bangko, niyakap ko ang makapal na folder. Ang langit sa Makati ay kulay abo. Nagbabadyang ng isang bagyo. Ngunit ang aking isipan ay mas malinaw kaysa dati. Mayroon akong sapat na ebidensya. Kung mangangahas silang idemanda ako, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng karma. Ang mga statement na ito ay hindi lamang mga papel. Sila ang magiging pinakamalinaw na saksi na magbubunyag sa ipamilyang ehemplaryo. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang aking abogado, si Attorney Garcia. Attorney Garcia, nakuha ko na ang mga statement. Mas malala pa sa inaakala natin. Hindi lang nagwawaldas si Cassandra. Nakagawa siya ng pandaraya para kunin ang pera ko. Pwede tayong magsampa ng kasong kriminal. Sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Garcia, kalmado at tiyak, ay sumagot. Magaling, Elena. Itago mong mabuti ang mga dokumentong iyan. Hayaan muna natin silang magwala. Kapag nagsara na ang bitag, uhulihin natin silang lahat ng sabay-sabay. Minsan, ang paghahanap ng hustisya ay mahaba at nakakapagod, hindi ba? Kung ikaw ay naririto pa rin at nakikinig sa aking kwento, tulungan mo akong malaman. Pindutin mo lang ang isa comment section sa ibaba at malalaman kung may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang iyong presensya ay malaking inspirasyon para sa akin. Ang kwento na nangyari sa araw na iyon ay ikinuwento sa akin ni Mering Linda, ang kaibigan ko at katrabaho ni Gabriel sa kanilang departamento. Buong detalye. Matagal nang inis si Mering Linda kay Gabriel dahil sa kanyang katamaran at kayabangan. Kaya nang makita niya itong nagkakagulo, hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan habang ikinukwento ito sa akin. Miyerkules ng umaga. Dumating si Gabriel sa opisina. Suot ang kanyang plansadong damit. May malakas na amoy ng pabango. Pinanatili niya ang kanyang ugali ng pagdating ng huli, kalmadong pagtimpla ng kape at pag-browse sa internet. Wala siyang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanya, bandang 10:00 ng umaga. Ang hepe ng Human Resources, kasama ang dalawang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng pang-opisinang damit mula sa internal audit, ay dumiretso sa cubicle ni Gabriel. Biglang naging tensyonado ang paligid. Ginoong Gabriel Montalban, pakiusap. Samahan ninyo kami sa meeting room numero 1. Ang boses ng hepe ay malamig. Walang bahid ng dati niyang kabaitan.
Nataranta si Gabriel. May pilit na ngiti. May problema po ba? Tinatapos ko lang po itong report. Mas importante ito kaysa sa report mo. Sumama ka sa amin ngayon sa meeting room. Doon, hiningan siya ng paliwanag tungkol sa isang serye ng mga resibo. Para sa representation expenses na binayaran niya gamit ang corporate credit card ng kumpanya. Sa nakalipas na 6 na buwan, dahil sa kanyang pagiging magastos, at sa kakulangan ng pondo matapos kong putulin ang kanyang sustento. Naglakas loob si Gabriel na gamitin ang card ng kumpanya para sa mga personal na gastusin ng kanyang pamilya. Inilapit ng auditor ang isang tumpok ng mga resibo. Ginoong Montalban. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang mga representation expense ay dapat may kasamang opisyal na resibo at malinaw na paliwanag kung sinong kliyente at ano ang dahilan ng meeting. Subalit nakakita kami ng maraming irregular na gastos. Itinuro niya ang isang resibo. Halimbawa, itong mula noong Oktubre 20 sa isang high-end na spa na nagkakahalaga ng 35,000 piso. Pakipaliwanag. Anong kliyente ng ating kumpanya ang nakikipag-usap ng negosyo sa isang spa para sa mga babae? Nagsimulang magbago ang kulay ng mukha ni Gabriel. Namuo ang pawis sa kanyang noo. Sa araw na iyon, nagpumilit si Aling Conching na magpa-beauty treatment. Tumanggi akong magbayad. Kaya si Gabriel, para hindi mapahiya, ang nagdala sa kanya. At ginamit ang card ng kumpanya, iniisip na maipapaliwanag niya ito bilang regalo sa isang babaeng kliyente. Bumili po kami ng gift certificate para sa isang ehekutibo ng isang partner company. Pautal-utal na sabi ni Gabriel, sinusubukang gumawa ng isang palusot. At ano naman ang masasabi mo sa resibong ito? Tanong ng auditor mula sa isang tindahan ng appliances. Araw ng linggo. Para sa pagbili ng isang two-door refrigerator na nagkakahalaga ng 70,000 piso. Nasaan ang refrigerator na iyan ngayon? Nasa opisina ba? O nasa bahay ng nanay mo? Doon, hindi na nakapagsalita si Gabriel. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadetalye ang audit. Ang totoo, ang biglaang inspeksyon na ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay resulta ng isang anonymong tip na ako mismo ang nagpadala noong linggo ng gabi. May kasamang larawan ng bagong refrigerator sa bahay ni Aling Conching. Iyon ang nag-trigger sa kanilang protocol. Hinampas ng hepe ng Human Resources ang mesa. Ginoong Montalban, ito ay malversation ng pondo ng kumpanya. Ang kabuuang halaga ng iyong mga hindi otorisadong gastos ay umaabot sa halos 450,000 piso. Hinihiling namin na ibalik mo ang buong halaga bago mag-alas 12 ng tanghali bukas. Kung hindi, ipapasa namin ang kaso sa pulis. Nang marinig ang salitang kipulis, nanginig ang mga binti ni Gabriel. Nawalan ng dugo ang kanyang mukha. 450,000 piso. Saan niya kukunin ang ganoong kalaking pera? Ngayon, nakaharang ang aking mga card. Wala siyang ipon. Sina Aling Conching at Cassandra ay marunong lang gumastos, hindi mag-ipon, nagsumamo si Gabriel. Pakiusap po, bigyan ninyo pa ako ng panahon. Nagkamali po ako. Ibabalik ko po lahat. Pakiusap. Huwag ninyo pong tawagan ang pulis. Huwag ninyo po akong tanggalin. May matanda po akong ina na umaasa sa akin. Problema mo na yan. Sinusunod lang namin ang regulasyon. Ikaw ay suspendido sa trabaho, epektibo kaagad para mapadali ang investigasyon. Lumabas si Gabriel sa meeting room na parang isang zombie. Ikinuwento ni Mering Lindan na sa sandaling iyon, mukha siyang basang sisiw. Basang-basa ng pawis ang damit at baluktot ang kurbata. Tumakbo siya sa banyo at tumawag sa bahay. Ang kanyang mga sigaw ay rinig mula sa pasilyo. Mommy, tulungan mo ako. Lagot na ako. Ibebenta mo yung mga alahas mo. Ibenta mo yung mga kwintas at ibigay mo sa akin ang pera, o makukulong ako. Nang marinig ko ito mula kay Mering Linda,
hindi ako nakaramdam ng saya. Isang mapait na awa lamang. Isang 35 taong gulang na lalaki. Malakas. May pinag-aralan. Ngunit napakahina at duwag. Nagnakaw ng pera ng kanyang kumpanya para matugunan ang kayabangan ng pamilyang iyon. At kapag nagkaproblema, tinatawagan ang kanyang ina para humingi ng tulong na parang isang bata. Ang desisyon kong makipag-annul ay walang dudang tama. Iniwan ko ang isang lumulubog na barko bago pa ito tuluyang lumubog. Pagkatapos ng bagyo, laging sumisikat ang araw. Ang kasabihang iyon ay perpektong akma sa aking sitwasyon. Habang ang bahay ni Gabriel ay magulo dahil sa kanyang mga utang, sunod-sunod naman ang magagandang balita na natatanggap ko. Noong Biyernes ng hapon, 2 beses sunod-sunod na tumunog ang aking aplikasyon sa bangko. Notifikasyon, isang halaga na 70,000 piso ang na-credit sa iyong account. Description, refund mula sa pinagtatalunang transaksyon, online store TV. Notifikasyon, isang halaga na 65,000 piso ang na-credit sa iyong account. Description, refund mula sa pinagtatalunang transaksyon, online store ni. Nakahinga ako ng maluwag. Ito ang resulta ng mabilis kong pag-ulat sa mga irregular na online na pagbili na ginawa ni Cassandra, bago ko pamaharang ang mga card. Nagreklamo ako sa bangko at sa mga e-commerce platform na ito ay mga mapanlinlang na transaksyon na hindi ginawa ng may-ari ng card. At ang mga high-end na produktong pampaganda ay hindi pa na-i-deliver. Ginamit ni Cassandra ang mga peking account para ipadala ang mga ito sa mga address ng kanyang mga kaibigan upang subukan ito. Ngunit nang makialam ang bangko at iharang ang mga pagbabayad, kinansela ang mga order. At naibalik sa akin ang pera. Hindi lang nawala kay Cassandra ang mga produkto, kundi napasama rin siya sa blacklist ng mga tindahang iyon dahil sa pandaraya. Ngunit ang pinakamatinding dagok sa kanya ay nagmula mismo sa virtual na mundo na kanyang sinasamba. Sa isang grupo sa social media na may daan-daang libong miyembro na dalubhasa sa pagbubunyag ng mga scam sa mundo ng luho. Isang user na nagngangalang Key Authentic Annie, isang kilalang nagbebenta ng mga luxury items, ang nagpost ng isang mahabang post na may matitibay na ebidensya. Ang pamagat ay, babala, ang influencer na si Cassandra Montalban, professional na scammer na nagbebenta ng mga peke at nagnanakaw sa credit card ng kanyang hipa. Sa post, ikinuwento ni Annie kung paano nagdala sa kanya si Cassandra ng mga bag sa ilang pagkakataon para ibenta. Ngunit sa masusing pagsusuri, natuklasan niyang itinatago ni Cassandra ang mga tunay na bag na binili gamit ang aking card para gamitin o ibenta sa sarili niyang paraan. At dinadala sa kanya ang mga dekalidad na peke para ibenta sa kanyang mga kliyente na parang tunay. Ang huling bahagi ng post ay isang sampal sa kanyang mukha. Kamakailan lang, nakita ko itong si Cassandra na umiiyak sa social media. Inaakusahan ang kanyang hipag na nag-block ng kanyang mga card at walang utang na loob. Sobrang nainis ako kaya kailangan kong sabihin ang totoo. Ang hipag niya ang nagbabayad ng lahat ng resibo sa tindahan ko. Mga resibong libo-libo ang halaga at palagi siyang napakagalang. Si Cassandra, sa kabilang banda, ay isang palamunin at palahingi. Siya mismo ang nagmayabang sa akin minsan na tanga raw ang hipag niya at pwede niyang gamitin ang card kahit gaano karami dahil babayaran naman niya lahat. Huwag kayong magpalinlang sa kanyang mga luha ng buwaya. Kung sino man ang nakabili ng kahit ano mula kay Cassandra, ipaberipika ninyo. Baka peke ang hawak nyo na binayaran nyo sa presyo ng orihinal. Ang post ni Annie ay parang isang atomic bomb na sumabog sa opinyon ng publiko. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating nanlalait sa akin, ngayon ay inaatake ang profile ni Cassandra ng walang awa. Kaya pala, isang freeloader na mayabang. Ibalik mo ang pera ng hipag mo. Ganda? Tigilan mo na ang pamumuhay sa kasinungalingan. Nagpanik si Cassandra. Kinailangan niyang i-deactivate ang mga komento. At hindi nagtagal ang kanyang profile sa social media.
Siya, na nabubuhay sa mga tilak, ngayon ay kailangan ng magtago, na parang isang daga. Ako ay nasa aking maliit na pottery workshop. Ang aking mga kamay ay may puti. Binabasa ang mga balitang iyon ng may kakaibang kalma. Hindi ako nakaramdam ng labis na kagalakan. Naramdaman ko lamang na ang hustisya, kahit minsan ay mabagal, ay palaging dumarating. Inaani nila ang kanilang itinanim, habang iniisip ko ito, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Ito ay mula sa fraud detection unit ng aking bangko. Good evening po, Ginang Elena. Napansin po ng aming sistema ang hindi pangkaraniwang aktibidad sa 2 standard credit card na inireport ninyong nawawala 2 taon na ang nakalipas. May mga sunod-sunod na pagbili na ginagawa sa iba't ibang 24-hour convenience stores sa Makati. Kumunot ang noo ko. Sinusubukang alalahanin. Totoo nga, 2 taon na ang nakalipas. Nag-request ako ng 2 emergency card na may mababang limit. 20,000 piso bawat isa. Para sa pamimili ng mga grocery. Pagkatapos ay hindi ko na mahanap. At nang tanungin ko si Aling Conching, sinabi niyang malamang ay nawala ko. Dahil mababa ang limitasyon at wala akong nakikitang transaksyon, nagtiwala ako. Pansamantala ko lang itong hinarang sa aplikasyon sa halip na kanselahin. Pagkatapos, sa dami ng gulo, nakalimutan ko na. Hindi ko akalain na ninakaw pala ni Aling Conching at itinago. Naghihintay ng pagkakataon tulad nito para gamitin. Salamat sa pagpapaalam. Maaari ninyo bang ibigay ang eksaktong address ng mga tindahan? Sabi ko, habang kinukuha ang aking jacket at ang susi ng aking motor. Opo. Ang huling transaksyon ay ginawa 1 minuto lang ang nakalipas sa isang 7-Eleven sa Kalayaan Avenue. Napakabalintuna. Ang tindahan na iyon ay wala pang metro mula sa aking bagong bahay. Pinaandar ko ang motor at sumuong sa gabi. Sa aking isipan, nakikita ko ang aking biyenan. Laging ipinagmamalaki ang kanyang pagiging elegante. Ngayon, kailangan palihim na mamili ng mga dilata at instant noodles gamit ang ninakaw na card ng kanyang dating manugang. Dumating ako sa tamang oras para makita ang isang pamilyar na figura na papalabas ng pinto ng convenience store. Hirap na hirap sa pagbubuhat ng 2 malalaking supot. Si Aling Conching ay nakapambahay. Ngunit nakasuot ng isang mamahaling alampay. At isang sombrero na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ipinark ko ang motor. At humarang sa kanyang harapan. Nagulat si Aling Conching. Nahulog ang mga supot sa sahig. Kumalat ang mga karton ng gatas at pakete ng biskwit sa semento. Namimili po kayo ng ganitong oras, Aling Conching, tanong ko. Ang boses ko ay kalmado. Ngunit ang aking tingin ay matalas. Si Aling Conching, nerbiyos, ay namutla sa ilalim ng ilaw ng poste. Sinubukan niyang itanggi. Ngunit nang makita niyang kinuha ko ang aking telepono, natakot siya. Sinusundan mo ba ako? Pera ko ang ginagastos ko. Anong pakialam mo? Ngumiti ako ng may pang-iinis. Pera ninyo po. Ang 2 asul na card na nasa pitakan ninyo, kanino po nakapangalan? Gusto niyo po bang tawagan ko ang pulis para iberipika kung sino ang may-ari? Ang fraudulent na paggamit ng credit card ng ibang tao, lalo na't card na inireport na nawawala, ay isang krimen ng pagnanakaw. Nang marinig ang salitang kipulis, nagsimulang manginig si Aling Conching. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pitaka. Kinuha ang 2 card. At ibinato sa akin na parang napapaso. Heto na. Sa'yo na. Hindi ko kailangan iyang kakarampot mong pera. Gusto ko lang bumili ng pagkain para kay Cassandra. Hindi pa siya kumakain mula tanghali. Tiningnan ko ang 2 card sa sahig. At pagkatapos ang mga nakakalat na pagkain. Kaya pala, ang pamilyang ito ng alta sosyedad ay bumagsak na ng ganito. Si Gabriel, suspendido.
Si Cassandra, hindi na makapagnenegosyo. Ngayon, ang buong pamilya ay nabubuhay sa mga mumo na kanilang mananakaw. Yumuko ako. Pinulot ang 2 card at binali sa gitna sa kanyang harapan. Ang plastiko ay nabali na may malutong na tunog sa katahimikan ng gabi. Binabali ko na para hindi na kayo mag-abalang magtago tungkol sa pagkain. Kunin ninyo na. Ituring ninyo na yan bilang aking huling limos. Pero binabalaan ko kayo. Ito na ang huling beses na hahawak kayo ng anumang nakapangalan sa akin. Sa susunod, sa presinto na tayo magkikita, hindi sa bangketa. Pagkasabi nito, tumalikod ako. At umalis, nang hindi tinitingnan ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Si Aling Conching ay nanatiling tulala sa gitna ng kalye. Napapalibutan ng mga mausisang tingin ng ilang dumadaan. Ang kanyang kayabangan ay ganap na nadurog sa bangketang iyon. Kinabukasan, may mahalaga akong pakikipagkita kay Attorney Garcia sa kanyang opisina. Nasa ika-20 palapag ito ng isang modernong gusali sa GIS. Si Attorney Garcia ay isang dati kong kaklase sa high school. Ngayon, isang respetadong abogado. Dalubhasa sa mga kaso ng pananalapi at cybercrime. Siya ang nagpayo sa akin sa mga unang legal na hakbang nang magsimula akong mag-isip tungkol sa annulment. Ang opisina ni Attorney Garcia, na may minimalistang estilo, ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at ng kinakailangang kalamigan sa kanyang propesyon. Sinalubong ako ni Attorney Garcia ng isang matatag na pakikipagkamay at isang nakapagpapanatag ng ngiti. "Hello, kinabukasan na Pottery Queen," sabi niya. "Mas maganda na ang itsura mo ngayon kaysa noong huli tayong magkita." Ngumiti ako. Umupo sa tapat niya. "Salamat sa'yo. Ngayon, dinala ko na lahat ng ebidensyang hiniling mo." Inabot ko sa kanya ang makapal na folder. Kinuha ni Attorney Garcia ang mga dokumento. Sinuri ito ng mabuti. Kuminang ang kanyang mga mata sa talas, nang huminto siya sa mga pahina ng bank statement na minarkahan ko. Pagkatapos ng halos 5 minuto, isinara niya ang folder. Ipinag-cross ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. "Elena, panalo na tayo sa kasong ito. Nagdisenyo ako ng isang 3-pronged strategy para tapusin sila ng tuluyan. Nang hindi sila mabibigyan ng pagkakataong gumanti. Nakinig ako ng mabuti. Itinaas ni Attorney Garcia ang isang daliri. Una, sa aspetong sibil. Magsasampa tayo ng demanda para obligahin ng korte sina Cassandra Montalban at Aling Conching Montalban na ibalik ang lahat ng perang ginastos gamit ang mga supplementary cards. Para sa mga personal na layunin na walang pahintulot mo. Sa mga ebidensya mula sa mga statement at sa pagbebenta ng mga gamit, ito ay ituturing na isang iligal na transaksyon. Ang hihilingin nating danyos ay kasama na ang interes. Itinaas ni Attorney Garcia ang pangalawang daliri. Pangalawa, at ito ang pinakamatinding dagok sa aspetong kriminal. Ang ginawa ni Cassandra na pag-post ng paninirang puri laban sa iyo sa social media na seryosong nakaapekto sa iyong karangalan ay dokumentado na sa notaryadong papel. Bukod pa rito, sa impormasyong ibinigay mo tungkol sa kanyang scam sa mga luxury items, magsasampa tayo ng reklamo sa pulisya. Krimen ng libel, ayon sa Artikulo 353 ng Revised Penal Code. At krimen ng estafa. Kapag nakatanggap na iyan ng subwena, mamamatay na iyan sa takot. Nagpatuloy si Attorney Garcia sa ikatlong daliri. Panghuli, tungkol kay Gabriel at sa kanyang malversation ng pondo. Ako ang magrerepresenta sa iyo para magpadala ng isang sulat sa kanyang kumpanya. Kinukumpirma na wala kang kinalaman sa mga gastos na iyon. At handa kang makipagtulungan sa pagbibigay ng ebidensya kung magpasya silang idemanda siya. Isasara nito ang lahat ng pinto para sa kanya. Pipigilan sa paggamit niya ng kanyang mga koneksyon para pagtakpan ang issue. Tiningnan ko si Attorney Garcia. Hinahangaan ang kanyang determinasyon at lohika. Hindi lang siya isang abogado.
Isa siyang mahusay na stratehista. Napakaganda ng plano mo, sabi ko. Nag-aalala lang ako na baka guluhin nila ako sa workshop. Umiling si Attorney Garcia. May matatag na tingin. Hindi sila mangangahas. Hihiling ako sa hukom ng isang temporary restraining order bilang pananggalang kung pagbabantaan kanila. Bukod pa rito, sa oras na matanggap ng korte ang demanda, ipapa-freeze natin ang bank account ni Cassandra para masigurong mababayaran kanya. Kapag nawala ng pera ang mga tao, nagiging napakahina nila. Inilapit sa akin ni Attorney Garcia ang isang kontrata. Pirmahan mo rito. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon sa pamilyang iyon ay dadaan na sa opisina ko. Ikaw, mag-focus ka lang sa iyong pottery. At sa pamumuhay mo. Pumirma ako. Ang aking sulat kamay ay mas tiyak. At mas matatag kaysa dati. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Kakampi ko ang batas. Ang mga kaibigang may kakayahan. At ang suporta ng katwiran. Paglabas ko ng opisina, tiningnan ko ang bughaw na langit sa pamamagitan ng salamin ng skyscraper. Alam kong ang katapusan ng Peking Tea pamilyang ehemplaryo ay nakatakda na. 3 araw pagkatapos ng aming pagkikita, ang legal na bagyo ay bumuhos sa Marangyang kondominium ng pamilya Montalban. Hindi ko ito nasaksihan ng direkta. Ngunit sa ikinuwento ng gwardiya ng gusali, isang taong lagi kong binibigyan ng aginaldo tuwing Pasko, naiimagine ko ang isang eksena ng kaguluhang hindi pa nangyayari dati. Nang umagang iyon, isang serip mula sa korte, kasama ang isang process server, ang kumatok sa pinto ng apartment. Binuksan ni Aling Conching ang pinto na may karaniwan niyang kayabangan. Sino po sila? Ang aga-aga namang mang-istorbo. Kalmadong ipinakita ng serip ang mga papeles. Magandang umaga po. Narito kami para ihatid ang isang summons kina Ginang Aling Conching Montalban, Ginang Cassandra Montalban, kaugnay ng isang kaso para sa koleksyon ng halaga ng salapi at danyos na isinampa ni Ginang Elena Garcia. Pakiusap po, pirmahan ninyo ang resibo. Nang marinig ang pangalan ko at ang salitang kaso, namutla si Aling Conching. Kinuha niya ang papel. Binasa ng mabilis ang demanda na humihingi ng pagbabalik ng higit sa 1,300,000 piso. Sumigaw siya. Ano? Dinemandan niya ako. Ang walang hiyang yon. Nangahas na idemanda ang kanyang biyenan. Hindi ako pipirma. Umalis kayo, Ginang. Pumirma man po kayo o hindi, sabi ng serip. Hindi nito naaapektuhan ang bisa ng notifikasyon. Itatala na lamang po namin ang inyong pagtanggi. Bukod pa rito, ipinapaalam ko po na sa utos ng korte, bilang precautionary measure, ang mga bank account na nakapangalan kay Cassandra Montalban ay na-freeze na mula alas 8 ng umaga. Para masiguro ang pagbabayad ng posibleng hatol. Sa sandaling iyon, mula sa kwarto, narinig ang matinis na sigaw ni Cassandra. Mommy! Diyos ko! Anong nangyari sa account ko? Hindi ako makapag-transfer. Sabi ng banking application, block daw ang account ko. Yung pera sa pagbebenta ng bag kahapon, hindi ko pa nawi-withdraw. Tumatakbong lumabas si Cassandra sa sala. Magulo ang buhok. Nanginginig ang telepono sa kanyang kamay. Nang makita niya ang mga opisyal ng korte, natigilan siya. Anong ginawa ninyo sa account ko? Ibalik ninyo ang pera ko. Susugurin sana ni Cassandra ang serip. Kinailangang mamagitan ng gwardiya. Ginang Cassandra, kumalma po kayo. Mga opisyal po sila ng gobyerno. Pwede po kayong arestuhin. Si Aling Conching, nang marinig ang tungkol sa pag-freeze ng account at makita ang summons, ay inatake sa high blood. Pumuti ang kanyang mga mata. Napahawak sa dibdib. At bumagsak sa sopa. Hindi makapagsalita. Sa pagkakataong ito, totoo na ang kanyang pagkahimatay. Hindi isa sa kanyang mga pag-arte. Mommy! Mommy! Sigaw ni Cassandra.
Takot na takot. Nakalimutan na ang pera. Si Gabriel, alalabas lang ng kanyang kwarto na mukhang lugmok. Dahil sa kanyang suspension sa trabaho. Nakita ang kanyang inang hinimatay, ang kanyang kapatid na umiiyak, at ang mga opisyal sa bahay. Natigilan siya. Maputla na parang patay. Gabriel, tumawag ka ng ambulansya. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Cassandra. Nanginginig na kinuha ni Gabriel ang telepono. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya man lang madayal ng tama ang emergency number. Nang umagang iyon, naging magulo ang gusali. Dumating ang ambulansya na may malakas na sirena. Isinakay si Aling Conching. Sumunod sina Cassandra at Gabriel. Iniwan ang magulong bahay. At ang summons na nakakalat sa sahig. Ang balita na ang pamilya ni Aling Conching ay dinemanda ng kanilang dating manugang. Na-freeze ang kanilang mga account. At na-ospital si Aling Conching. Mabilis na kumalat sa mga kapitbahay. Walang nakaramdam ng awa. Umiling lang sila. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Masyadong masama ang trato niya sa manugang niya. Kaya ngayon, bumabalik ang karma. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa gwardiya. Ginang Elena, gulo po dito. Yung matanda na sa ospital. Yung anak na babae iyak ng iyak. Binigyan niyo po sila ng magandang leksyon. Sumagot ako. Salamat po sa pag-inform. Ginagawa ko lang po ang pinapahintulot ng batas para protektahan ang sarili ko. Pinatay ko ang telepono at bumalik sa aking trabaho. Ang awa ay isang luho na hindi ko kayang ibigay sa mga yumurak sa aking buhay. At doon, nagsara ang kabanatan ng aking nakaraan. Ito ang aking naging landas, hindi man perpekto pero akin. Ang bawat isa sa atin, marahil, ay may mga sariling kwento ng pagtitiis at pagbangon. May mga tahimik na sandali kung saan tinitimbang natin ang sakit at ang ginhawa, ang mga aral na natutunan. Salamat sa inyong paglalaan ng oras upang pakinggan ang aking saloobin. Kung ang aking mga pagbabahagi ay nakahanap ng lugar sa inyong puso, at nais ninyong pagmasdan pa ang mga ganitong kaisipan, marahil ay muli tayong magkita dito sa tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.